EPP5, Agrikultura, mga pamamaraan at kahalagahan sa paggawa ng abonong organiko, unang linggo. Sa paghahalaman, kailangan ng abono upang maging mataba at malago ang ating mga pananim. Sa pamamagitan ng composting, ang mga sariwa o nabubulok na basura ay maaaring gawing abono, katulad ng mga dumi ng hayop, mga pinagtabasan ng damo, dahon, gulay at prutas, mga basurang galing sa kusina at iba pa. Ang tawag natin dito ay organikong abono. Mga pamamaraan sa paggawa ng organikong abono o composting. Unang paraan ay ang tinatawag na pit composting o compost pit. Ito ay ang pagsama-sama ng mga nabubulok na basura katulad ng mga dumi ng hayop, mga pinagtabasan ng damo, dahon, gulay at prutas, mga basurang galing sa kusina at iba pa. Ang mga ito ay binubulok upang maging abonong organiko sa isang hukay na may lalim ng 1 metro sa isang bakuran o bakanteng lote. Ikalawa ay ang tinatawag na basket composting. Ito ay isa rin sa pamamaraan ng pagbubulok ng mga basura upang gawing abonong organiko gamit ang isang lalagyan tulad ng basket, timba, drum at iba pang katulad nito. Maaaring gamiting pataba ang mga nabubulok na basura pagkalipas ng 2 buwan o higit pa, depende sa pagkabulok ng mga basurang ginamit. Mga kahalagahan ng paggawa ng organikong abono o composting. Una ay ang pamilya. Nagdudulot ng sapat na pagkain para sa pamilya. Nagiging mataba ang lupang taniman dahil sa abonong organiko na nagiging sanhi ng masaganang ani na nagdudulot ng sapat na pagkain sa mesa ng isang pamilya. Dagdag kita rin ito para sa pamilya. Maaaring ibenta ang sobrang gulay na inani o mga abonong organiko. Sa panahon ngayon, marami ang nagnanais makabili ng abonong organiko upang gamitin ng mga magtatanim gamit ang paso dahil sa kawalan ng espasyo para sa pagtaniman lalo na dito sa urban o sa syudad. Ikalawang kahalagahan nito ay para sa lupa. Pinalalambot ng abonong organiko o compost ang lupa. Pinagaganda ng compost ang pagsalat o hilatsa at nagiging buhaghag o porous ang lupa. Pinabubutin nito ang kapasidad na humawak ng tubig o water holding capacity ang lupa. Pinaluluwag din nito ang daloy ng hangin na nagiging dahilan ng malayang paghinga o breathing capacity ng lupa. Ang mga katangiang ito ng lupa ang kailangan ng mga tanim upang lumaki ng malusog ang mga ito. Ikatlo ay para sa kapaligiran. Napatataas nito ang antas ng pagkahiwa-hiwalay ng basura o solid waste segregation. Ang pagreresiklo o pagbebenta sa mga hindi nabubulok na basura at paggawa ng abonong organiko gamit naman ang mga nabubulok na basura ay magdudulot ng kanais-nais na kapaligiran. Nababawasan rin nito ang polusyon sa hangin. Ang mga nabubulok na basura kapag hindi na iproseso ng tama at basta na lamang itinapon ay nagdudulot ng masamang amoy na nakakaapekto sa kalidad ng oxygen na ating nilalanghap. Sa pamamagitan din nito, maiiwasan ang maaring pagkalat ng sakit. Kung maipoproseso ng tama ang mga nabubulok na basura, maiiwasan ang pagdami ng mga hindi kanais-nais na hayop at insekto na maaaring magdulot o magkalat ng sakit. Ayan, alamin natin ang ating mga natutunan sa ating aralin. Sagutan ng tama ang bawat patlang kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Unang bilang. Ang abonong organiko
ay gawa sa mga pinabulok na mga patapong bagay tulad ng pinagbalatan ng mga gulay, prutas, pinagtabasan ng mga damo at dahon, dumi ng hayop at lahat ng mga bagay na nabubulok. Ikalawang bilang, maaaring isama sa paggawa ng abonong organiko ang basag na salamin at mga plastik. Ikatlong bilang, maaaring makatulong ang paggawa ng organikong abono sa pamilya. Ikaapat na bilang, ang compost pit ay maaaring isagawa sa rooftop ng bahay. Ikalimang bilang, mas mainam isagawa ang basket composting sa mga lugar na may maliit na espasyo o sa urban area. Tapos mo na bang sagutin? Alamin natin kung ilan ang tamang sagot na nakuha mo. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, tama. Ikalawang bilang, mali. Ikatlong bilang, tama. Ikaapat na bilang, mali. Ikalimang bilang, tama. Katulad ba niyan ang iyong sagot? Mabuti. Ibig sabihin ay natutunan mo ang ating aralin. Salamat! Hanggang sa muli!